Ito na nga ba ang sinasabi natin? Kapag padalos-dalos ang Committee on Justice ng House of Representatives, base pala sa AMLAC report, ay mayroon palang pagkakamali ang BPI patungkol sa mga recordings ng transaction ng account ng mag-asawang Vice President Sara at Attorney Man Scarpio dahil nga daw sa mga glitches ng system nila. Pero hindi ito binasa sa Committee on Justice. Hindi binasa ang parteng ito sa mismong hearing na naganap. At kalaunan, mapapahiya ang mga kongresista na ito kung gagamitin ang mga bank transactions na ito sa Senate trial. Bilang patunay, panoorin natin ang video na ito. Hindi raw aabot sa 1 bilyong piso ang total bank transactions ng second gentleman na si Attorney Man Scarpio, ang asawa ni VP Sara. Ayon kasi sa AMLAC report na ipresenta sa Kamara, may mahigit 2 billion peso glitch sa recorded transactions nito. Ang detalye sa exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Mula sa 2.3 billion pesos, 2.1 million pesos lang daw dapat Oh. ang total ng 13 transactions na pumasok sa accounts ni Second Gentleman Attorney Man Ito pala yun. Ayon yan sa isa sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC documents na ipresenta sa House Justice Committee hearing noong Abril. Nakasaad sa AMLAC report na managers check purchases ito mula sa isang kumpanya na debited daw papunta sa accounts ni Carpio. Isinailalim ito sa covered transaction reports dahil sa laki ng perang involved sa transaction. Yes. Pero sa isang April 6 letter ng BPI, ni-request nito na i-delete ang natukoy na 13 covered transactions report. May nangyari raw kasing systems bug mula sa source application ayon sa BPI na nagresulta umano ng inaccurate amounts sa naitalang transaction records. Base raw sa kanilang verification, imbis na 2.3 billion pesos, 2.1 million pesos lang. tunay na halaga ng nangyaring mga transaction. Okay. Was there really a glitch Yes. sa BPI? Yes, as per Attorney Mans. 2 million lang talaga yung amount received. So, is there a certification from BPI? Nandun yun actually sa AMLAC report po eh. Oh, meron pala. Sa may latter parts. But it wasn't read. Yun nga po. Kaya, Yes. Hindi siya binasa. Ayon sa AMLAC document, may total of 403 recorded transactions worth 3.1 billion pesos si Carpio mula 2007 hanggang 2026. Kasama rito ang umano'y aggregated 2.3 billion peso glitch noong 2024 at 2025. Kung imemenos ang 2.3 billion peso glitch na ito sa total transactions ni Carpio, tinatayang aabot lang sa mahigit 795 million pesos ang total transactions nito sa loob ng halos 2 dekada. Ang Okay. naturang halaga tila malayo sa ipinakita sa total amount of inflows Malayo ni Carpio talaga. na 2.5 billion pesos na ayon sa AMLAC ay classified bilang suspicious at covered transactions. Ayon sa BPI, hindi sila makapagbibigay ng detailed disclosure patungkol sa systems bug na ito, alinsunod sa bank secrecy law at data privacy. Wala ring tugon ng AMLAC sa mga panawagan ng clarification. Yeah. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban. So ayun, hindi pala ito binasa ng Committee on Justice sa mismong hearing. So hindi nalaman ng taong bayan ng mga nakapanood ng hearing na ito na mayroon palang naging glitch doon sa system ng BPI. Kaya pala ganun kalaki ang kinalabasan na sinamantala naman sinamantala naman ng Committee on Justice na gamitin ang glitch na ito para magmukhang mayaman at may malicious transaction ang mag-asawang Vice President Sara at Attorney Man Scarpio. So ngayon, itong mga kongresista, alam nyo na, kung napanood nyo man ito, ay ang mga boboto ng yes ay hindi kayo nagbabasa ng dokumentong naipresenta sa clarificatory hearing na ito na pinangunahan ni Luistro. So dapat bago kayo bumoto ay basahin ninyo ang mga dokumentong ito. At ito, sabi nga sa balita, nagkaroon talaga ng glitch. At ayon mismo sa BPI yan. Nakapaloob yan sa dokumento ng AMLAC report. Pero bakit hindi binasa, hindi isinapubliko ng mga buwayang kongresista na ito? Abay kung boboto ng yes ang mga kongresista na ito at ang basehan lang nila ay ang pagkakamali ng BPI, aba naman, para kayong grade 1 yan. Pero malinaw na ang AMLAC director
ay may pagkakataon, may chance na i-correct ang pagkakamali na ito o ang mali ng BPI system na ito doon sa mismong hearing na naganap sa Committee on Justice. Pero hindi niya ginawa. Bakit? So ano to? Ginamit lang ito ng mga kongresista? Ginamit ng House of Representatives ang glitch na ito mula sa BPI system para masira si VP Sara. Diba? Clarificatory nga eh. Kayo ang nagsabi hindi mini trial. Clarificatory hearing. Pero bakit hindi ninyo kinlarify itong AMLAC report? So hindi ito matatawag na clarificatory hearing. Ay parang lumalabas na isang propaganda hearing lang ito. So paano ito kapag itong glitch na ito ng BPI sa kanilang system na hindi naman na-clarify doon sa Committee on Justice patungkol dito sa transactions na mismong BPI na ngayon nagsabi na mayroong naging glitch, problema sa transactions, sa records ng transactions ng bank accounts ng mag-asawang Duterte. Paano kapag nakarating ito sa Supreme Court na naandun na pala yung sa AMLAC report na nagkaroon pala ng system glitch pero hindi binasa during the mini trial or clarificatory hearing nga daw. So, ibig sabihin nito, mayroong bad faith. Yung mga nasa Committee on Justice, baka di nila ipinabasa yung system glitch na yun ng BPI para na-put on records. Diba? Ang na-put on records lang nila, yung pag-iyak ni Madriaga. Oo, yun lang. Pati nga tayong mainstream media, hindi ito nire-report. Basta mapalabas lang nila na magmukhang masama, mukhang maraming pera, magmukhang mayroong malicious transactions sa bank accounts ng mag-asawang Duterte. Okay na yun, may isa publiko. Basta, nandun ang pangalan ng Duterte. Basta masira ang pangalan nila. Well, hindi naman nakapagtataka kung hindi nila yun talaga binasa during mini trial. Kasi masisira ang kanilang script. Lalabas na malinis si Vice President Sara doon pa lamang sa mini trial clarificatory hearing. Sa mawawalan ng probable cause. Oo nga pala, no? So pag nagmukhang malinis si VP Sara, mawawalan ng probable cause para ma-impeach si VP Sara. At ganun talaga, para lang matuloy yung isang dekadang script na nare-recycle ni Trillanes. At sa aking opinion, talagang propaganda lang nila na masira itong si VP Sara. Masira ang kanyang imahe sa publiko. At kung usapin nga naman ng pera, ng bank accounts, ay syempre, kaakibat dun ang pagiging isang korap. Lalo na kapag napakaraming digits niyan na naipapasok at transactions sa bank accounts. So yan talaga yung kanilang layunin. Lalo na ang pabaguhin nila ang pag-iisip ng mga mahihirap na Pilipino. Iisipin nila, ay, si VP Sara ganyan pala. Ang dami palang pera. Kurakot pala yan. Ganun yung gustong iparating ng mga kongresista na ito sa mamamayang Pilipino. Pero hindi yan mangyayari. Dahil alam ng mga Pilipino na paninira nyo lang yan kay Vice President Sara. Dahil ang tunay na magnanakaw ay hindi pa napapanagot. At ganun talaga. May kasabihan na walang lihim na hindi nabubunyag. At sa May 11 ang botohan sa plenaryo ng House of Representatives. Siyempre, kahit mabasa nila yung nakapaloob dun sa AMLAC report, kahit mapanood nila ang video na ito mula sa Billionaire News Channel na nagpapatunay na mayroong system glitch sa system ng BPI. Kaya nagkaganoon ang mga digits ng bank transactions ng mag-asawang Duterte, ay boboto pa rin sila talaga ng yes dahil alam na natin, nakaplano na yan at gustong-gusto, atat na silang i-transmit na itong impeachment o articles of impeachment sa Senado. At nang maumpisahan na ang Senate trial, sabagay magtataka pa ba tayo? Ang asta ngayon ng mga kongresista ay feeling nila mas magaling sila, mas marunong, mas mataas sila sa Supreme Court. Ganyan ngayon ang House of Representatives, ang mga kongresista. Kaya nasira na ang tiwala sa inyo ng mga Pilipino. Sa inyong palagay, magkaroon kaya ito ng problema pagdating sa Supreme Court? At mangyari kaya na maging unconstitutional na
ang impeachment laban kay Vice President Sara kung magdesisyon ang ating Supreme Court. Ano ang inyong opinyon? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like dyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.